Hello mga bossing! Welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko isa sa mga nag-iisip kung bakit ganon? Parang ang dami-dami kong mga nirarakit pero parang lagi pa rin walang pera. Or kaya po tagal-tagal kong kumayod, tagal-tagal kong nag-OT pero isang kaimbot lamang ubos lagi ng pera. Baka may nagagawa kayo ng mga mali mga bossing. Yung mga pamahiin na malas mga bossing ko pagdating sa usapin ng pera kaya lagi na lamang walang pera. Ngayon po mga bossing, isa-isahin po natin to, baka po nalimutan nyo yung iba mga bossing ko, ipapaalala po natin sa inyo mga bossing. Unang-una mga bossing ko, pamahiin na kapag po kayo daw ay nasa loob na ng inyong tahanan, lalo't ito ay gabi na, huwag ka nang lalabas para bumili mga bossing. Kasi sabi nga po nila, nilalabas mo pa yung pera, bagay lumalabas ang grasya. Lalo na kung may uutang daw po ng gabi, huwag ka muna magpapautang sa umaga na lamang. Kasi lumalabas nga po ang pera. Ganon din po, huwag ka rin po maglilinis ng gabi. Kapag po gabi na, pagtutong ng alas 5, mas mainam na stop ng paglilinis kasi kumbaga magtatampo ang grasya kasi nilalabas niyo po sila. Kaya mas mainam mga bossing ko kung ikaw ay maglilinis, napakahaba ng oras sa umaga, gumising ng maaga at mag-general cleaning mga bossing. Huwag kang maglilinis, pagtutong ng usapin po mga bossing ko ng gabi na o alas 5 na ng hapon. Ganon din po ang paglalaba mga bossing, kaya baka ikaw ay lagi walang pera. Marami na ako nasaksihan na ganyan. Proven po yan mga bossing ko na malas kapag ikaw po ay naglalaba ng gabi. Kasi tinatapon nyo rin po ang grasya. Parang paglilinis din, tinatapon nyo po ang grasya. Maaaring nagtatapo ito sa inyo dahil gabing-gabi na itinataboy nyo pa. Kaya mas may na mga bossing ko, gumising ka ng maaga kung ikaw po ay maraming labahin. Meron akong kakilalang ganyan mga bossing ko. Una, matigas ang ulo. Wala daw siyang magagawa kasi busy daw siya sa umaga, marami siyang ginagawa. At yun daw po ay matagal nyo na ang ginagawa. At yun nga po, matagal na rin po maraming pagsubok na pinagdaanan. Hanggang sa tumindi pa ito ng tumindi mga bossing. Nung siya po ay kumbaga natauhan na dahil sa parang susuko na siya sa hamon ng buhay, ang dami mga problema dumating, sa kanya lang binago. Gumising siya ng maaga, pwede pala daw po yun. Gumising siya ng maaga mga bossing ko at ito po mga bossing ko ay naglaba po siya. At yun nga po mga bossing ko ay sa gabi maaga na siya natutulog para maaga makapagpahinga, maaga rin gigising. Binago po niya ang sistema po niya at malaki rin po pinagbago ng takbo ng kanilang pamumuhay. Nandun yung tipo na magkaroon na bukod sa problema sa pera, nagkaroon ng mga third party, nagkaroon yung mga pagtatalo lagi. Hanggang ending nagkahiwalay po sila tapos binago niya yung sistema niya. Tapos nag-focus po siya sa kung paano niya mabibuild yung sarili po niya. Hanggang sa ending nagtagpo ulit sila po muli mga bossing. Kumbaga ang ending happy family pa rin mga bossing. Yan pa mga bossing, bukod po dyan mga bossing ko, wag kang dadaing. Wag mong, pag nakita mo sa wallet ninyo, wag yung sabihin walang pera. Laging maraming pera, maraming darating na pera. Kaya madalas ko rin po tinatitle mga bossing ko, pera lagi. Kasi yun ang madalas po ang pinoproblema ng tao. Ngayon po, laging ang tinatitle po natin yung ba tipo na magkakaroon ako ng maraming pera. Yung mga ganun mga bossing, magkakaroon ka ng maraming pera or ang pera ang mismo nalapit sa inyo. Yung mga ganun mga bossing, at least magkakaroon ka ng positibong pananaw sa buhay kapag po ganun ang sitwasyon. Kasi iwasan naging nega ka, lagi mo sinasabi walang pera, pinahirapan mo lang sarili mo at nagtatawag ka rin po ng walang pera, ng problema. Kaya kumbaga i-reverse po natin, sabihin po natin magkakaroon ako ng maraming pera. Maya-maya marami ka ng pera, mapuputos ang pitaka ko. Yung mga ganun mga bossing. Ngayon po mga bossing, or kaya po, ikaw yung may negosyo, lagi mo sasabihin magkakaroon ako ng maraming benta. Huwag kang dadaing na lugi or walang pera, yung mga ganun mga bossing. Kaya kailangan laging mapera. Ngayon po mga bossing, bukod po dyan, mas mainam na kung ikaw'y magbibilang ay sa gawing silangan ka magbibilang. Huwag ka magbibilang sa lubog ka ng sinag ng araw, sa may kanluran. Huwag kang magbibilang po dyan. Dahil yan po ay instead na dumami, paubos po yan ng paubos. At sa liwanag naman ng sinag ng araw mga bossing ko, dyan naman po ay mapapasin nyo na lagi kang i-adya ko sa lagi ikaw ay suswertin. Malas din po ang maglagay mga bossing ko ng pera sa inyo pong hapagkainan kung saan kayo ay nakain. Pero sa center table, pwede naman po yung maglagay ka dyan kung ikaw ay magbibilang. Pero sa hapagkainan kung saan ikaw ay nakain, huwag kang maglalagay ng pera at huwag kang maglalapag dyan ng pera. Huwag ka rin maglalagay ng pampaswerte na may pera sa hapagkainan kung saan ikaw ay nakain. Kahit gaano kadaming dumating sa inyong pera, ubos po yan ng ubos mga bossing. Yan po ay isa sa mga subok na meron ako napayuhan ng ganyan mga bossing.
Unang-una mga bossing, sino ba naman ako para pansinin po niya dahil kumbaga hindi niya po nakikita pa sa akin nung unang-una mga bossing. Pero nung nagtagal mga bossing ko, sa kanya sabi, "Oy, ano ba ginagawa mo? Kasi bakit ganito ginagawa ko? Gumagawa rin naman ako ng ganyan pero hindi daw sila sinuswerte." Ayan, doon natin i-share mga bossing ko kung paano tayo suswertihin talaga mga bossing. Pero syempre mga bossing, huwag natin iasa sa swerte. Sipag at syaga po yan, double time sa pagkayod para maging matagumpay po tayo sa buhay. At lagi kang pagiging positibo sa buhay kasi wasa naging nega nga po mga nagaganap. Kaya mas mainam mga bossing, maging positibo po tayo kesa sa nega. Huwag mong pahirapan ang inyong sarili. Kailangan laging positive. Pero baka naman maging easy go lucky ka, hindi naman po ganun ang ating ibig sabihin. Yung iba tipo na mga bossing ko na nakikita po natin na walang pera, sabihin po natin, magkakaroon ako ng maraming pera. Kaysa sabihin nyo na, ay, walang pera, paano yung ganyan? Kaysa mag-alala kang ganyan, positive ka lang, ipagpasa Diyos nyo, tapos mag-isip ka kung paano, kumbaga solusyon ka agad, huwag daing ng daing, solusyon ka agad, jump ka kaagad kung anong solusyon. Solusyon, maghanap ng trabaho, mag-isip ko kung anong sisimula mong negosyo, kung wala kang puhunan, kung sinong tao na magtitiwala sa inyo, para halimbawa, consignment, baka pwedeng pahiram muna nito, maya ipopost ko lamang, baka mabenta ko. Yung mga ganun mga bossing, sa panahon po ngayon, marami po tayo pwedeng kumbaga, pagkakitaan. I-post nyo lamang, dagdagan nyo lang ito kahit mga 20 pesos, 50, pandagdag lang po ng pang-ulam po natin. Yung mga ganun mga bossing, marami mga iba't ibang mga pamamaraan. Kahit nga po minsan, wala kang puhunan, basta ang gawin nyo lang po mga bossing, mag-post ka, halimbawa nakakita ka ng ganito, kakilala mo, nagtitinda ng ganito, hiramin nyo muna, sabi nyo pag nabenta na, saka nyo po ito babayaran, kung magtitiwala po sila, yung mga ganun mga bossing. Yung pa mga bossing, basta mas mainam, positive ka lagi. Ngayon pa mga bossing, isa rin sa mga pinakamaganda, yung pitaka po ninyo at bag po ninyo, laging maimis, naka-organize po siya. Isa rin po ito sa nagiging dahilan kung bakit laging walang pera, dahil ang gulo-gulo ng inyong pong bag mga bossing. Kung anong kaguluhan ng inyong bag, ng inyong pitaka, siyang kaguluhan din ng swerte. Kumaga, instead na smooth yung daloy ng swerte, lalo na sa pera, nagiging maraming mga sagabal, kaya nakukontra at hindi po kayo, kumaga, hindi yung ninanais ninyo na magaan yung daloy ng swerte, bumibigat pa lalo, kasi nga po, ang gulo-gulo, ang kailangan lagi nyo ayusin po yan, ipagpag nyo po sa may silangan, paliwanagang pansinag ng araw, para ma-energize po siya mga bossing, kailangan naka-organize po siya. Ganun din pa mga bossing ko, yung halimbawa may mga pampaswerte ka na, halimbawa tubig, kumbaga, una sinuwerte ka, tapos ang ending parang minamalas ka na. Tingnan nyo yung mga pampaswerte po ninyo. Baka ito ang nagigit dahilan kung bakit lagi wala kayong pera, mga bossing. Yan pa mga bossing ko, kailangan laging malinis, puno po siya mga bossing, at hindi po siya natutuyo. Once na natuyo yan, pati po yung asin na natunaw, tas natuyo pa po siya. Instead na swerte, negative po yan. Kaya kailangan, kung kayo gagawa ng mga pampaswerte, tignan nyo rin po mga bossing, baka natuyo na yan. Kaya instead na ikaw ay swertihin, puro mga negatibo ang dumating sa inyo po mga bossing. Ganoon din po mga bossing, yun nga po, pinaka numero 1, pagising nyo sa umaga at kayo po'y wala sa mood. At ikaw po'y dumaing mga bossing ko, pagising sa umaga, kailangan umaga, simulan natin ng punong-puno ng pag-asa sa buhay. Huwag po tayo mga bossing kong dadaing. Kung may mga pakadaing-daing man na nagaganap, yan po iwaksi po natin dahil hindi po yan makakatulong. Bagkus po ay maaaring madagdagan pa na madagdagan ang problema po ninyo. Kaya kung kayo pinaniwala mga bossing, yan po yung mga ilan sa mga pamahiin, mga paniniwala na maaaring ikaw po ay minamalas dahil sa ilan sa mga nabanggit po natin. Kaya kung kayo pinaniwala mga bossing, asya, good luck po sa ipo lahat.